So, nag-iisip ka na nga na mag-resign next year pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula or tama ba itong gagawin mo. Let me share with you my experience when I quit my full-time job and decided to run my business full-time. Hi, my name is Coach MC and we help aspiring business owners to run their business online, grow their business using social media. So ngayon, nag-iisip ka na mag-resign sa iyong full-time job. Isa lang sasabihin ko dyan, congrats kasi hindi lahat may courage na mag-resign sa full-time job nila. I think ang unang-unang tatanungin mo sa sarili mo is, ano bang dahilan mo kung bakit ka mag-resign? Pagod ka lang ba? Or galit ka lang ba sa manager mo kaya gusto mo mag-resign at gusto mo na lang mag-business? Dapat may bigger reason ka when you are about to resign. Number 1, if ang reason mo is ayaw mo nang magtrabaho ng 9 to 5, I think that's not enough na reason para i-quit mo yung full-time job mo. Kasi pag meron ka ng business, guys, more than 9 to 5 ang ating pagtatrabaho, lalong-lalo na sa simula. So ako, nung nag-run ako ng business ko, talagang napupuya talaga ako at kulang ang aking mga tulog. To be honest with you guys, nung nag-quit ako ng 9 to 5 job ko, hindi pera yung naging reason ko kung bakit ako nag-quit. Especially with my company before, napaka-bless ko na magkaroon ng maayos na manager, maayos na may-ari, and kung titignan mo, okay naman yung sweldo ko nung nasa 9 to 5 job ako. Hindi ako masyadong stress, pero yung naging reason ko kung bakit ako nag-quit ng job is mas gusto ko talagang mag-focus na sa business ko. And dun sa business ko, nagtuturo kasi ako ng mga international students, nag-coach ako ng mga international students, talagang kinakain na niya yung oras ko at wala na din talaga akong pahinga. So that's actually the trigger point na this is the time na I have to quit my job. I have to focus on one thing. Yun nga, yung aking business. Tip number 2 ka naman is kung ikaw ay nag-iisip na mag-resign, dapat alam mo kung anong gagawin mo. Anong business ba yung i-build mo? Kasi ako, ito yung tip ko ha, huwag kayong mag-resign kung wala pa kayong naiisip na business. Kung itong business na to ay viable ba na magiging successful. Kasi pag nag-quit ka ng job, gusto mo tuloy-tuloy na tong pagbi-business mo, di ba? Ayaw mo ng trial and error. Actually, number 1 na i-advise ko sa inyo na i-keep nyo muna ang inyong day job while nag-run kayo ng business. Ginawa ko yan, guys. Yan yung mga 1.5 years ko na talaga namang kulang ang aking tulog. Pero before I quit my job, I had to make sure na sustainable ang magiging income ko sa business ko. So basically nun, nag-work ako 7 to 3. Nag-work ako sa isang construction company dito sa Canada. And then, pag uwi ko ng bahay, around 6 o'clock, 7, ayan, nag-work na ako sa business ko niyan. And then, I actually stay late. Natutulog ako talaga ng around 12. And nagigising ako ng 7. Ganun yung buhay ko, guys, nung 1.5 years ng aking business. And meron ka talagang isasakripisyo, guys, pagdating sa pagbe-business. Yun yung mga weekend mo, minsan instead na gagala ka, kakain ka sa labas, magfo-focus ka na lang sa business mo. Ito din ang isa sa mga reason kung bakit ayoko na mag-resign ka muna right now without any plans, without sustainable income sa inyong business. Kasi ang first year nyo sa business, hindi yan agad, alam mo yun, $1 million ka kagad. Kasi ako guys, ang first year ko, ang kinita ko lang around 10,000 Canadian dollars, guys. That's about 500,000 pesos in pesos. So, hindi siya ganun kalaki, guys. So, hindi ko kayang i-sustain ang aking cost of living just by earning 10,000 Canadian dollars in a year. And then, yung first na kinita ko na around 10,000 Canadian dollars nung first year ko sa pag-business ko, nire-invest ko siya sa aking business. Hindi ko siya ginamit at winaldas or nag-shopping. So, nire-invest ko siya sa business. Nag-hire ako ng isang mentor, isang coach din, guys, na nagturo sa akin kung paano nga ba price ng tama sa iyong mga students, sa iyong mga clients. So, yan ang first thing na ininvestan ko. And good thing, sa second year ko, yun na. Doon na talaga ako kumita. Kasi doon na ako kumita ng around 190,000 Canadian dollars for the whole year. So, that's about 8 million, guys, sa peso. Again, I'm sharing these numbers not to brag, guys,
this is to inspire or to motivate you na posible talagang kumita sa business and mas malaki talaga ang kikitain sa business kaysa sa pagiging empleyado. Pero again, hindi dapat yun na maging main reason mo kung bakit ka magkukwit ng full-time job mo kasi hindi siya ganun kadali. So nung naranasan kong kumita ng ganun kalaki na never ko na-experience during my time na empleyado ko, doon ko napatunayan na hindi na ako babalik sa pagiging empleyado. Dito na ako. Talagang kakaririn ko na tong pagbe-business ko. Kasi talagang malaki talagang kinita ako. Imagine, ano lang ako noon, solo lang ako noon, guys. So, nitong naranasan ko na siya, sabi ko, pagpapatuloy ko to. Talagang kakaririn ko talaga tong pagbe-business ko. And yun din talaga guys, kasi yung business ko, passion ko din talaga kasi siya eh. So, itong third year ko, kumita pa din ako guys. Kumita ko around mga 13 million or 300,000 Canadian dollars. And this time, kaya lumaki ang aking kita kasi nag-hire na rin ako ng someone na tutulong sa akin. So, medyo nakakatulog na tayo ng paunti-unti ngayon. Hindi na tayo sobrang pagod kasi ngayon natutunan mo na mag-delegate ka. And every year guys, mag-grow ang business mo. Mag-grow ka as an entrepreneur. And ang dami mo ring matututunan kasi. Pero this time guys, talagang ika-4th year ko na sa business ko at thankfully, alam mo yun, kumita pa rin tayo. It's been a good year for our business SLE and kumita din tayo ng almost 17 million pesos in the whole year. Imagine yung guys, hindi ko kikitain yon as an employee. Pero guys, hindi siya ganun kadali. Hindi ko siya nakuha ng overnight. Ang pagiging successful entrepreneur, it takes time. It takes a lot of hard work. Maraming tulog at celebration with your friends ang dapat mong isakripisyo para lang makarating ka sa puntong ganito. And naranasan ko yan guys. So, ang tanong ko sa'yo, are you ready for that? Kaya mo bang isacrifice yung time mo para sa iyong future, para sa iyong business? So, thank you guys for watching our video. Again guys, meron kaming coaching program sa mga aspiring business owners. We are willing to help you. Connect with us, join our Business Mentor Club, our Facebook group. We are more than willing to help our fellow business owners. And thank you guys for watching and we'll see you in the next one. Bye guys!